Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Gabi na ngunit nasa labas pa rin siya. Nasa loob siya ngayon ng kanyang kotse habang nakamasid sa cafeteria ni Isabel. Malapit na ang closing time ng cafeteria nito. Nakaupo ito malapit sa glass wall at may mga resibo itong tinitingnan. Malaya niya itong pinagmamasdan mula sa malayo. Paanong hindi niya nakita ang malaanghel nitong mukha na may nakakahawang mga ngiti. Ang ganda ng mukhang iyon. At tanging siya lamang ang naglagay ng matinding lungkot sa mukhang iyon. Naiiyak siya habang pinagmamasdan ang asawa mula sa malayo. Napakagago niya. Kaya tama lang na nararanasan niya ang sakit at bighati sa mga oras na ito. Mas karapat dapat itong mahalin kaysa kay Laila, na walang ibang ginawa kundi pahiyain siya at guluhin ang buhay niya. Ano pa ang mangyayari sa kanya, maliban sa lahat ng kamalasan na nangyayari sa kanya ngayon? Biglang natigilan ang kanyang pagmuni-muni nang marinig ng malakas na hampas sa tapat ng kanyang hood. Nakita niya ang tatlong kalalakihan na nakangisi sa kanya. Kumuha ng bato ang isang lalaki at ibinato iyon sa windshield niya at mabilis iyong nabasag. Lumabas siya upang tanungin ang mga ito. Isa-isa siyang sinuntok ng mga ito. Ang isa ay nasa likuran niya, nakahawak sa magkabila niya mga braso upang hindi siya makapalag. Habang ang dalawang tao ay binubugbog siya, nalalasahan na niya ang sariling dugo. Nakakahilo ang bawat suntok ng kamao ng mga ito. Pakiramdam niya ay mawawala na siya ng malay. Pakiramdam niya ay mamamatay na siya sa sandaling iyon. Ngunit may biglang lumitaw na tao upang iligtas siya. Hindi niya alam kung paano nito nalabanan mag-isa ang tatlong lalaki dahil sa panlalabo ng kanyang paningin. "Hey, wake up!" Boses ni Isabel ang narinig niya habang tinatapik nito ang pisngin niya. "Aray!" Daing niya nang maramdaman ang cotton balls na idinidiin sa mukha niya na may alkohol ata o ano basta. Mahapdi kung anumang inilalagay nito. "Isabel? Sino ang nagligtas sa akin?" "Huwag ka magsalita. Namamaga pa ang mga labi mo. Namukhaan mo ba ang mga taong yun? Kung walang nagligtas sa'yo, siguradong patay ka na." Huwi ka naman ito. "Nahuli ba sila?" Tanong naman niya rito. "Nakatakas sila dahil may dumating sila mga kasamahan. Teka, dadalhin na kita sa ospital na iyo. Hindi naman ako nurse o doktor para ako ang maggamot sa'yo rito. Tingnan mo nga ang mukha mo. Bukas ay mamamaga talaga ang mga sugat mo, no? Wait, may antibiotics nga pala ako rito." Wika nito sabay tayo at kinuha ang gamot sa may drawer ng office table nito. Nilibot niya ang tingin sa paligid ng kwartong iyon. Kwarto iyon ni Isabel. Nahigaan na niya noong una pa, noong nawalan siya ng malay. "Huwag na, Isabel. Wala akong perang pambayad sa ospital. Lahat ng pera ko ay ininvest ko sa butik at grill house ko." Malungkot niyang saad, which is totoo naman. Gumiti ito na mapakla sa kanya. "Pwede ko bang malaman kung sino ang nagligtas sa akin? Gusto ko lang magpasalamat sa pagliligtas niya sa akin." Seryoso niyang wika rito. Wala na siya. He is a customer." At pauwi na siya na makita niya ang tatlong iyon na binubugbog ka. "Next time, Leo, mag-iingat ka. Iwasan mo ang pakalat-kalat sa kalye. Alam mo naman siguro kung gaano kadelikado ang panahon ngayon, hindi ba? Lalo ka na, anak ka ng isang bilyonaryo." Mahabang salaysay ni Isabel habang patuloy pa rin sa paglilinis ng kanyang mga sugat. Ngayon ay mas tumitindi na ang sakit. Kanina ay hindi pa masyado, pero habang tumatagal ay mas sumasakit na ang mga sugat niya. Hindi niya maiwasang sumigaw dahil sa sakit at hapdi sa katawan. "I told you, tara na sa ospital, Leo.
Napakatigas talaga ng ulo mo. Wika naman ni Isabel. Huwag na nga lang, wala akong pambayad. Madadaan naman siguro ito sa mga antibiotics at anti-pain. Hayaan mo na. Muling wika niya. Hay nako, tara na. Huwag ka na magreklamo. Unahin mo na muna yung kalusugan mo bago mo isipin yung gastos. Naku Leo, ewan ko na lang sa'yo. Wika naman ni Isabel. Nakikita niya ang awa sa mga mata ni Isabel para sa kanya. Alam mo, hindi na ikaw ang Leo na nakilala ko dati. Hindi na ata ikaw ang taong hinahangaan ko at sinasamba ko noon pa man. Nagbago ka na. O tamang sabihin, may taong bumago sa'yo. Hindi ko lang alam kung sino at kung bakit. Kapag nakikita kita ngayon, iniisip ko kung ikaw nga ba talaga ang lalaking minahal ko dati. Mahaba at seryosong wika naman ni Isabel sa kanya bago ito tumalikod at narinig niyang may kausap na ito sa cellphone. Nang bumalik ito ay may dala na itong bempo at maliit na planggana na may tubig. Nilinis nito ang mga natuyong mga dugo sa katawan niya. Pinalitan din siya nito ng damit. Habang nililinisan siya ni Isabel, ay maigi niya iyong pinagmamasdan. Nasa harapan niya mismo ang napakagandang babaeng sinayang lamang niya. Habang nililinisan siya nito, ay wala sa sariling napahawak siya sa umbok na tiyan nito. Patawarin niyo ako mga anak. Napakasama ko at napakatanga kong ama. Wika niya na tila ba naririnig siya ng mga supling sa sinapupunan ni Isabel. Hey, what happened? Ayos ka lang ba? Damn your face. Namamaga talaga bro. Wika kaagad ni Ian na makapasok ito sa opisina ni Isabel. Dalhin mo na ang pinsan mo sa ospital. Sambit naman kaagad ni Isabel nang dumating si Ian na pinsan niya. Yeah, sumama ka na muna Isabel. Please. Pakiusap naman ni Ian sa dating asawa. Dahan-dahan siyang itinayo ng mga ito. Naglakad siya at ipinasok na sa loob ng kotse ni Ian. Habang bumabiyahe sila, ay panay ang kwentuhan at biruan ng dalawa. Ni hindi man lang siya sinilip sa likuran ni Isabel. Nagsasalita ito na tila ba wala siya roon. Masakit ang mga sugat niyang namamaga. Ngunit mas masakit naman ata ang nararamdaman niya na hindi siya importante kay Isabel. Sa pananalita nito, ay parang sanay na itong mag-isa at napakatapang na. Sa emergency na muna siya dinala ni na Isabel. Inasikaso naman siya kaagad ng mga nurse at doktor na makita kung sino sila. Agad naman siyang nilinisan ulit ng nurse. Nagtamo rin siya ng sugat sa gilid ng kanyang kilay. Pinainom naman kaagad siya ng doktor ng gamot. Tinignan niya si Isabel na nakasandal sa pader sa loob ng kwarto. Parang napakalalim ng iniisip nito sa mga sandaling iyon. Panay ang pasasalamat niya kay Isabel. Hindi na nga niya mabilang kung pang-ilan na ba kanina. Ang alam niya ay lubos ang pasasalamat niya rito. Nagawa pa siyang linisan ng mabae at bihisan. Tanga na lamang talaga siya kung hindi pa niya malalaman ang halaga ni Isabel bilang isang babae at asawa. Mabuti na ba ang pakiramdam mo? Tanong ng babae na maiwan silang dalawa sa kwarto. Si Ian ay bumili ng gamot na nireseta ng doktor upang patuloy niya itong inumin. Ang totoo, bukas ay lalabas na sila sa hospital at home medication na lamang ang gagawin nila. Napangiti siya sa tanong nito. Kahit napapaano'y ramdam niya na may halaga siya sa buhay nito. Sana may kaunti pang halaga ang nakalaan para lamang sa kanya. Sa puso ng babae kahit ang tangi niyang nakikita sa mukha nito ay puro awa at pagbabaliwala. Sino ba ang nauna? Hindi ba't siya? Oo Isabel, maayos na ang pakiramdam ko. Salamat talaga sa pag-aalaga mo ha. Hindi ko inaasahan na sa lahat ng nagawa ko sa'yo ay gagawin mo pa iyon sa akin. Sa lahat ng katarantaduhan ko ay naaating mo pa rin akong tulungan. Wika niya sa dating asawa na nakatitig lamang sa kanya. Huwag mo nang isipin yon. Kahit na sino ka pa, tutulungan pa rin kita Leo. Bigla silang tumigil sa pag-uusap nang biglang pumasok sa loob si Papa El at si Senyora Anita. Humihikbing lumapit ang ina ni Leo rito at niyakap ang lalaki na mahigpit.
A mother always be a mother. Baliktarin man ang mundo. Anak, ano nangyari sa iyo? Sino ang kaaway mo, anak? Lucas, look at our son. Do he still deserve your punishment? Ganito na nga ang sinapit ng anak natin. Patuloy mo pa rin ba siyang pahihirapan? Hindi ka ba naaawa sa panganay natin? Lucas, he is our firstborn. Umiiyak na sambit ng mami niya kay Papa El habang yakap-yakap si Leo. The punishment is different, Anita. Layo, compose yourself. Be vigilant enough. Lalo na ngayong nagkaroon ka ng kalaban. Kalabang hindi mo kilala. Wika ng ama niya. Opo, Dad. Nandyan si Isabel sa tabi mo. Magpasalamat ka, Leo. It has been 3 months since your separation. But somehow, umaasa pa rin kami ng mami ninyo na magkakabalikan pa rin kayong dalawa. Marriage life is full of challenges and circumstances. Pero sa huli, kayo pa rin ang makakapag-ayos niyan. Isabel, remember your children. Sila lamang ang kikilalanin naming tunay na dugong Del Carmen at wala nang iba pa. Seryosong wika nito. Dad, may anak pa po ako. Huwag niyo naman po siyang idamay. Pagmamakaawa niya rito. Sa kabilang banda kasi sa puso niya, ay anak pa rin niya ang dinadala ni Laila. Hindi pa nga isinisilang ang bata ay wala ng pamilyang tatanggap sa mga ito, maliban na lamang sa kanya. Anak, doon sa babae mo? Leo, hanggang hindi mo iiwanan yung kirida mo, ay mahihirapan ka pa. Haven't you thinking about it? Your savings is almost empty. Ngayon sabihin mo nga sa akin, worth it nga ba na maging parte ng Del Carmen ang iba mong pamilya? Sambit ni Papa El. Tama naman si Papa El. His savings is almost empty. Kung may natira man ay pang araw-araw na lamang nila. Ang kita niya sa butik at grill house ay pinapunghunan niya muna at sa butik naman ay inilagay niya sa account ng kapatid na si Karen para unti-unti niya mabayaran ang utang niya. Bueno, panindigan mo yung ipinaglalaban mo. Huwag mo naman sanang hintayin na mabaliw ka pa dahil sa babaeng yon. Sambit muli nito sa kanya. Lucas, stop it. Did you just come here to insult our son? Saway ng mami niya kay Papa El. That was just a warning, Anita. Be well and be strong, my son. Marami ka pang kakaharaping mga problema sa buhay na pinili mo. Sana magising ka isang araw at magpasalamat sa akin kung bakit kita pinahihirapan ngayon. You created your mistake. You should be the one to find way and run out of it. Aalis na kami. Isabel, iha. Alagaan mo na mabuti ang mga apo namin, ha? Goodbye. Wika ni Papa El at tumalikod na. Anak, magpagaling ka, ha? Isipin mo ang mga salita ng iyong ama. Isabel, salamat at nandiyan ka pa rin para kay Leo. Kahit na sinaktan ka at iniwan ka niya, ay hindi mo pa rin siya kayang tiisin. Mahabang salaysay ng mami niya kay Isabel. Walang anuman, ma'am. Sige po, mag-iingat po kayo, ha? Wika ni Isabel sabay yakap sa mga magulang niya bago pa man tuluyan na makaalis ang mga ito. Isabel, nagsisisi na ako sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Paano mo ako mapapatawad, Isabel? Gusto ko nang ituwid ang nagawa ko sa'yo. Isabel, mahal pa rin kita. Hindi ko napagtanto ang tunay mong halaga kung hindi ka pa nawala sa buhay ko. Naiiyak niyang sambit sa babae. Paano nga ba ang magsisi? Ano ang gagawin niya upang kunin muli ang asawa niya? Gusto mong bumalik sa buhay ko? Tumango siya sa dating asawa. Yun naman talaga ang gusto niya. Ang maramdaman ang kalinga nito at pag-aalaga na hindi niya nakita at naramdaman kay Laila. Oo, Isabel. Tanggapin mo akong muli sa buhay mo. Naging tarantado, naging bulag, gago at tanga ako. Itinapon ko ang bagay na tunay na may halaga sa buhay ko. Hindi na niya mapigilan mapaiyak. Tinulungan kita at binihisan at pinakain. Pero hindi ibig sabihin nun na pinatawad na kita, Leo. Naging mabuting tao lamang ako sa mga taong kailangan ng tulong. Huwag mo naman sanang bigyan, mali siya iyon.
Seryoso at direktang sambit ni Isabel sa kanya. Ang sakit ng bawat katagang sinasabi nito. Hindi ata niya kaya ang sakit na nararamdaman niya sa mga oras na ito. Masaya na sana siya dahil nandito si Isabel at sinusuportahan siya. Sana ay patuloy na lang siyang nangarap na may halaga pa siya rito at hindi pa sana siya nasaktan. Hinila niya ang kamay ni Isabel at dinala ang palad nito sa mga labi niya at dinampian iyon ng halik at inilagay sa pisngi niya habang tumutulo ang luha niya. Ang sakit, Isabel. Labis akong nasasaktan ngayon. Hindi ko siguro ito kaya, Isabel. Patuloy na sambit niya rito. For once, please, close your eyes and find a way to fill your heart, Leo. We need healing and we can heal ourselves kapag palagi na lamang tayong nagmamadali. Kailangan natin pagalingin ang mga puso natin. Ganun din ako, Leo. Dahil hindi ko alam at tinatanong ko rin sa sarili ko. Hanggang ngayon kung ano nga ba ang mali sa akin at kung ano ang kulang. Dahil iniwan mo ako. Iniwan mo ako dahil sa isang dahilan na hindi ko kayang magdala ng isang anak. Yung ba talaga ang dahilan, Leo? O naging excuse mo lamang iyon? Umiling-iling naman siya sa sinabi ni Isabel. Isabel, ako ang mali. Ako ang may diferensya at wala sa'yo. You are too perfect, love. Ako ang dapat nasisihin rito. Naiiyak niyang wika rito. Start over, Leo. But before that, mag-umpisa ka kung saan ka nagkamali para tuluyan kang makakalaya. Think about what your father told you. You created our mistake and you should be the one to solve it. Wika nito sa kanya. Wala na siyang narinig pang binanggit ulit ni Isabel. Kailangan na niyang itama ang lahat. Katulad ng sinabi ng dating asawa, he also needs healing para makapagsimula ulit siya. Mamaya pag uwi niya ay kakausapin niya si Laila. Kailangan na niyang makawala dito. Katulad na lamang ng sinabi ng kanyang ama. He missed his old life. Ang company na nakapangalan sa kanya. Ang mga panahong kaya niyang bumili kahit na ilang kotse, eroplano at iba pa. He missed everything. Lalo na ang mga masasayang alaala nila ni Isabel na hindi man lang niya binigyan ng halaga. Mga alaalang napagtanto niyang mas mahalaga pa sa pera. Mga alaalang magiging alaala na lang siguro dahil mukhang sarado na ang puso ng dating asawa niya. Siya ang may kasalanan sa lahat ng nangyayari sa kanya. 3 taong kasal at ipinagpalit lang niya sa 4 na buwang relasyon. Iniwan at sinaktan ang asawang napakaganda, napakabait at asawang napakamaalaga sa kanya. Sadyang nagpakatanga lamang talaga siya. Pati ang pag-uugali ng dalawa ay napakalayo. But his first encounter with Laila, ang first impression niya rito, ay para itong isang anghel na bumaba sa lupa. Pero ano nangyari sa ngayon? Paglabas niya sa ospital ay hinatid siya ng pinsan na si Ian sa konto niya. Kagaya ng plano niya ay ipagtatapat niya kay Laila ang lahat. Aalis na muna siya patungong ibang bansa. He must still find himself. Naliligaw ang tunay na Leo. Kailangan niyang hanapin ang kanyang sarili at kailangan niya magpagaling. Saan ka ba galing, Leo? Nang babae ka kaya ka hindi ka nakauwi kagabi? Bulyaw ni Laila sa kanya nang pagbuksan siya nito ng pintuan. Ngunit tahimik ito na makita ang itsura niya. Mahal, ano nangyari sa iyo? Bakit may mga sugat at pasaka? Laila, I'm leaving. Punong-puno na ako sa iyo. Mabuti pa sigurong maghiwalay na lang tayo. Susustentuhan ko na lang kayo ng anak ko. Seryoso at may diin niyang sambit sa babae. Pumasok siya sa loob at dumiretso sa kanyang kwarto at kinuha ang isang malaking maleta at isa-isang nilalagay ang mga damit niya sa loob. Mahal, ano ka ba? Magbabago na ako, Leo, please. Huwag ka ng ganyan. Kailangan kita. Kailangan ka namin ng mga anak natin. Bigla na lamang bumulahaw ng iyak ang babae. Tiningnan niya ito. It's empty.
His heart is empty. Parang wala na siyang nararamdaman para sa babae. Layo, ano ba? Yung ugali ko ba ha? Kaya ko naman baguhin kung gusto mo. Yung ginawa ko ba dati sa asawa mo? Hindi ko yun sinasadya. Please, huwag ka nang umalis. Paano na ako, Leo? Nasaan ang mga pangako mo sa akin ha? Just call me if you need anything. Mahal naman, nagbibiro ka lang ba? Uuwi ka na ba sa dati mong asawa? Humahagulhol pa ring wika nito. Ako? Uuwi sa asawa ko? Nagbibiro ka ba? Hindi nga ako mapatawad ng asawa ko nang dahil sa ginawa ko. Tapos ngayon yun pa ang iisipin mo? Alam mo ba na sukdulan ang galit sa akin ni Isabel? At kahit na ilang beses akong hihingi ng tawad, ay hindi niya yun ibibigay. Sambit niya rito. You can still stay here in the condo. Nagpatuloy siya sa paglalakad palabas ng kondo, habang dala-dala ang isang maleta sa isang kamay. Layo, huwag mo akong iwan. Mahal, please, magbabago na ako, promise. Hinarang siya ni Laila sa pintuan at patuloy pa rin sa pag-iyak. I already done everything. If you want to change, edi sana noon pa. Pero ano? Your behavior is getting worse. Hindi kita maintindihan, Laila. Hindi na nga ako naniniwalang mahal mo ako. Ang totoo, I'm asking myself to. Totoo nga bang mahal mo ako? Or mahal mo ako dahil may pakinabang ako sa'yo? How about if sasabihin ko sa'yo na wala na akong mamanahin pa at wala na rin akong bilyones sa bangko? Maniniwala ka ba sa akin? Pipigilan mo pa ba akong umalis ngayon, ha? Hindi na niya mapigilan pa ang sarili. Layo, mahal kita. At kahit nang wala ka pang pera o wala kang mamanahin ay sasamahan pa rin kita dahil mahal na mahal kita. Lumuhod ang babae sa paanan niya at niyakap ang magkabila niyang tuhod at para siyang santo na sinasamba nito. I made up my mind, Laila. Hinila niya ang mga kamay nito at inalis mula sa pagkakayakap sa mga binti at tuhod niya. Naiwang umiiyak ang babae habang nakaupo ito sa sahig. He never turned back his head. Masakit rin naman para sa kanya dahil kahit na papaano ay may pinagsamahan sila. Pero ang ipinakita nito ay unti-unting nagpabago sa lahat. Dalawang babae ang sinaktan niya. Kasalanan niya ang lahat at walang sino man ang dapat nasisihin kundi siya. He committed a mistake. He betrayed his wife. And now another heart will be broken because of him. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makarating na siya sa kalsada. Sa tapat ng kondo niya ay mag-aabang ng taxi. Hindi pa niya pinaaayos ang sasakyang sinira ng mga taong nambugbog sa kanya. Leo, bumalik ka sa akin, mahal. Gagawin ko ang lahat, Leo. Bumalik ka lang sa akin. Hiyaw ni Laila na nakasunod pa rin pala sa kanya. Hindi na niya ito nilingon dahil may taxi ang pumara sa tapat niya. Leo, tulungan mo ako. Ang anak natin, Leo. Ang anak ko. Tulungan niyo ako. Hiyaw nito at nang bumaling siya sa kanuroonan ng babae, ay parang gripong tumutulo ang dugo sa hita nito pababa sa paa. Laila! Tila bigla siyang natauhan at mabilis na tumakbo papalapit sa babae at binuhat ito patungo sa loob ng taxi. Manong, sa ospital po tayo. Uwika niya. May malapit na hospital lang at ilang minuto lamang ay nakarating na sila. Ang anak ko! Anak ko! Malakas na hugulhol ang naririnig niya kay Laila habang patuloy pa rin sa pag-iyak. Pinagpapawisan at nilalamig siya sa sandaling iyon. Kung makukunan si Laila at mapapahamak ang mga anak nila, ay kasalanan talaga niya. Agad na inasikaso ng doktor si Laila. Samantalang siya ay nakaupo sa labas at naghihintay sa resulta. Hindi siya makadiyos ngunit sa oras na iyon ay mataimtim siyang nagdasal sa Panginoon. Hindi niya mapapatawad ang sarili kapag may nangyaring masama sa mga anak niya.